Kabayan, kaming mga Pilipino na hindi pa PR dito sa Canada, karamihan sa amin ay lumilipat ng probinsya. Yung iba may kasama ng pamilya pero mas pinili pa rin nila na maghiwalay muna pangsamantala. Ito isang masakit na katotohanan na nangyayari dito sa Canada. Ang video na inyong mapapanood ngayon ay kwentuhan namin ng mga OFW na naghahangad na maging PR dito sa Canada. Ano nga uli pangalan mo, kabayan, kasi nabigla ako, nag-message kayo sa Gmail ko eh. Jason Cavalli. Oh, taga saan ka sa atin, kabayan? Brother. Taga Quezon ako. Quezon Province. Kasi yung province. So, Oh, yun nga kanina eh, nang nabasa ko doon sa Gmail ko, nagulat ako eh, may nag-message nga eh, na gusto daw makipagkwentuhan. So sabi ko, wala naman akong problema sa mga ganyan eh. So brother, ano bang pagkukwentuhan natin ngayon? hindi, may mga gusto lang din ako maintindihan dyan sa Sudbury kasi nandito ako sa north end ng Manitoba, which is Thompson. Okay. Ngayon, gusto ko maintindihan kung paano ba ang Filipino community dyan sa Sudbury naman. Kasi nagkaroon ako ng offer dyan, kaya yun, interesado ako kasi gusto ko tumalon dyan. Nagkaroon ka ng, Hmm. mayroon ka ng offer. Oo, may offer ako, may job offer So ako anong dyan. posisyon mo na ano, nung trabaho na kuha mo? Machinist. Machinist. Machinist na manual, Anong employer? Pangalan? Ah, Kung pwedeng matanong. hindi, okay lang. Ang employer kasi, nakalimutan ko sa gitna, search ko ang bilis lang. Sige lang. Sa gitna, search So ko. yung employer ay ano naman siya, designated employer. Oo, designated employer naman siya. Okay, mas maigi. So ano Mm. nang status mo ngayon sa ano, yung family mo, ano nang status? Ano kami, international student pa rin, pero, I mean, tapos na pala. From international student, work permit na kami. Na Work. halos matatapos na next year, 2027. Hmm. So yung company na sort of nag-ano sa akin, nag-hire sa akin is Bristol Machine, you know. Bristol Machining. Bristol Bristol. Machine. Okay. Basta Ewan ko lang kung, importante ang malaga eh ano siya, designated employer ng RCIP. Yun ang mahalaga. oo nga, designated siya kasi sabi nila, wala pa daw ang NLC ko doon. Wala pa Pero sa ngayon siguro wala pa no. wala Siguro pa kasi February daw kapit. siguro Pero, by next month mag-update na yung Sudbury. Kasi ako din eh naghihintay pa din ako ng ano eh. Naghihintay pa rin ako ng update eh kasi nga hindi pa ako wala pa ako doon sa pag-apply ng RCIP. So ngayon may offer ka na. So anong tanong mo ngayon? yun nga, Kasi nag-reach out ka sa akin eh. paano magsimula dyan? Kasi actually, sinusundan ko yung channel mo, parang sort of naputol. Dun sa, from alam ko, nag-ano ka na eh. Nagpi-picture ka na, nag-video ka na ng mga ibebenta mo, yung mga gamit mo. Tapos, So, suddenly, sabi ko, oh, kala ko patapos ka na, ba't ano nangyari? Parang ganun. Naku-curious lang ako kung ano nung balita, paano ba dyan. Kasi alam ko, di ba, mas mahigpit ang Ontario. Dito, nagiging mahigpit na rin eh. Ayun. so dati student ka dumating dito So galing ka Ontario tapos punta kayong Manitoba. Tapos ngayon May, balik uli ng Ontario oo, sa kasi naman. may RCIP na, job offer eh. Gusto ko So siguro. paano Dito yan? naman. Ikaw muna mauuna? Anong Oo, gusto parang mong kunin? ganun. Bahay? Apartment? Oo, parang ganun. Mauna ako. Ayun, naghahanap ko ng matitiran na bed space Hmm, muna. Medyo base. short. Base. Mm. Medyo mahal data dyan, ang alam ko. Dito kasi Yung napakamura. ang ano kasi ito ng bed piece dito yung nasa nagre-range siya ng 600. Bed space? Oh, hindi, room. Walang bed space dito. Room lang. Hindi Oh, siya parang 600 bedroom na tapos bedroom. plus Sige. ano, yung Mm. kuryente, alam mo na, Oo, ganun. internet. So, ganun ang range. Dito sa akin kasi kakilala ko to, kaibigan ko, dati kong
katrabaho sa Canadian Tire, 700 to basement, solo ko. Ano din. Binigay na Kaso may sa akin. kontrata kayo. May Ha? kontrata dyan. Ha? Paano ang kontrata nyo dyan? Isang taon? Ay, wala Monthly kasi contract? kaibigan ko lang yung ito eh. Kaibigan. So walang kontrata. Sa mga pagkakalam ko sa mga nagre-rent ng mga mga room, wala naman siguro kontrata yun. Oo. Tatanong ko sa mga kasama ko kung kailan ka lilipat dito. Tatanong ko sa kanila kung meron silang mga bakante para Ano, matulungan ka. Hanapan ng kwarto sige. muna. Sige, Pansamantala. sige, sige. Oo, kasi balak namin is, gusto mo na kapain yung sitwasyon habang wala pa. Siyempre, Oo. mabigat din kasi yung, So kailan bang balak mo lumipad? baka kalagitnaan ng February. February ngayon na. Kasi gusto na nila akong lumipad. Pumunta dyan, Ah, January pa lang. ayos ah. Kasi gusto nila, kasi ang alam ko, may nag-expand ng kampanya. Ngayon, is, yun nga, doon daw ko ilalagay. At mahirap na ewan ko, sa sitwasyon na, sa gantong skill, na manual tapos line boring. Nagla-line boring kasi ako eh. Medyo sort of hindi na ganun kadali makahanap kasi technically ang machine is usually CNC na. CNC, no? Nagma-manual, sabi nga ng kasamahan kong puti, dying trade na daw to. Sa Pilipinas kasi marami pa yan. Dito sa Canada, Hmm. unti-unti nang nag-moving to computerized. Yun na talaga Eh, ang trend. kung may offer naman, eh, sigurado na yan. Saglit lang, anak Sigurado na yan. Hello, baby. Ilan yung anak mo? Isa lang? Dalawa, yung Ah, dalawa. Hmm. Hindi ko nabinitan ko muna. Oh, ano bang tanong mo? Walang problema. Ah, Pagdating sa bahay, message mo lang ako. Tulungan kita maghanap ng kwarto. sige, sige, salamat, Hmm. salamat. Ano Yun nga, pa? about dun sa setup mo. Kasi, totoo lang, I'm just wondering kung, di ba alam ko work permit ka, tapos, Ako, ah, ang nasa baybayan ko yun eh, nasabi mo sa akin na hindi ka na, sabi nag-work mo permit sa kasi una, ako. tapos sabi mo hindi ka na marirenew, and then, Hindi, sa hindi, next sabi mo, hindi lang ako nirenyo kasi Canadian Tire dito sa amin, hindi sila designated. Pero sa awa ng Diyos, nakakuha naman ako ng ng open, open isang work. taon. Paano yun? Paano, parang open work? Paano? Ay, Oo, binigyan ka open nila work. ng ano? Kasi Mm. magandang bagay itong mapapagkwentuhan kasi totoo lang. Maraming, Oo. alam mo na, 'di ba? Alam mo na siguro naririnig mo yung bali-balita na marami talagang mag-expire this Mm. coming year. Actually last year pa ata susunod na taon. Ngayon, ang sitwasyon is paano anong gagawin? Kasi talaga ngayon na nagiging mabigat na problema, Oo. hindi lang ako, siyempre, hindi maraming Pilipino Kaya na nagtataka ako, nag-message situated. ka. Sabi niya, Manitoba to Ontario. Sabi ko, samantalang yung mga karamihan dito sa Toronto o sa Ontario ay Nagpupunta diyan lumilipat na. ng Manitoba. Oo, kasi totoo lang maganda sa Manitoba, biglang suddenly boom, nagbago lahat. Mm. Tapos ikaw, Binago nila. Oo. baliktad, Manitoba to Oo, Ontario. kaya naman din ako pumunta diyan. May offer ako tsaka RCIP. Dito kasi alas, alam mo 'yun, parang nawala. Last year kasi nag-announce sila ng extension. Mm. Ayun, wala pang balita eh. Mukhang tagilid eh. Mukhang alanganin yung extension dito sa Manitoba mo. Wala pa. Sabi nila April daw. Pero last year kasi nag-announce January. Tapos nag-take effect ng April. So ngayon, walang balita. Natin. Hindi ko alam sa ibang provinces. Pero dito sa Manitoba, ganun. However, yung company naman na pinapasukan ko dito is willing tumulong about sa LMIA. Ganyan. Kasi Mm. nga naman dito sa lugar na nasan ako ngayon is wala na halos makuha siya ng tao. Actually, dalawa kaming machinist. Isa dun is mag-retire na pa this year. So ako na lang inaasahan. Lilipat Ang ka pa. problema. Oh, paano siyempre ang habol natin pare, di ba, kabayan eh. Ang habol natin is maging permanente. Kasi Oo. ang LMA is maganda naman siya as backup plan. Just to stay dito sa Canada habang close work permit ka, makapagtrabaho ka pa rin, tuloy-tuloy lang habang wala pa, hanggang magbago yung ihip ng panahon. Kasi ngayon, alam mo naman, ramdam mo na lahat yun ng pag-iigpit talagang wagas. Di Oo. ba? Sabi nga ng misis ko na parang dati daw 75% yung nag-a-apply ng kumpanya, 75 to 25. 75 yung mga nag-a-apply ng lamiyas ng company na na-approve at 25 lang ang hindi. Ngayon baliktad na. Halos 25% na lang na-approve, 75% reject, mga ganun. Grabe. Kaya ganun na kahigpit. As in, sabi nga, hindi ngayon,
ano mo yun, hindi ngayon ang magandang panahon sa mga immigrants na kagaya natin na ano, Oo. diba, sisimula Nagkikita na talaga. bigla eh. As in, I'm not saying na tawag dun, tayo is parang, alam mo naman tayo, di ba? Mm. Masisipag. Talagang mas marami kasi majority yung, alam mo na, yung brown. Mm. Yung mas So, marami. para lang sa kaalaman sa ating mga kababayan, magkano ba ang sinasahod ng isang machinist? Estimate lang, above 25, below 30 per hour, ang magkano bang ano yan? Estimate lang. Above Um, 25 o below 30 o above above, 30? above 30 sinasahod dito. Ayos. Oh. O above 30, actually Mm. mas maganda ang offer sa akin diyan kaya ano. Mm. Pero Di yun, maganda. maganda. Maganda ang bigayan as in okay Maganda naman. bigayan. At somehow yung ibang kumpanya naghahanap sila ng may ticket o tinatawag nilang red seal. Ah, Diba? okay. So, ikaw may Yung red iba seat naman ka. hindi. Wala actually tawag dito. Ano ko pa lang, Mm. approve pa lang sa akin na pwede akong mag-challenge Mm. ng test. Kasi pwede yun Okay. eh. Pwede ka mag-apply kung may tinapos ka dyan, may Machinist ba experience yan ba ka. yung ano, gumagawa ng mga ano, yung mga kasi Ah, nasa ano kasi ako, sa yung field. supplian nasa yung employer ko where na ISCO ano. Ah, So gumagawa kami ng mga ano, gumagawa sila ng mga mining equipment. So meron mga actually, ganun din. Yung katulad ng trabaho ko, basically more on either gumagawa ng parts ng parts, mga ano, engine. mga hindi naman fabrication, basta Oo, ano, gumagawa. oo, ganun. Jigs and Basta yung pictures, toolings. Yung ganun. Jigs and picture, toolings. Minsan dito mga ano, sa, yung malaking bushing. oo yan. Ganyan din. Minsan katulad ng ginagawa ko, nagla-line boarding ako, nag-repair kami ng mga heavy equipment. Hmm. Nag-repair ng mga, mga Hindi yung ano mo, yung di-skill pala yung ano mo, yung skilled. posisyon. Oo naman. Mm-hmm. At uti-uti kasi, yun nga lang, siyempre, di ba? Manual lang more, do nag-aral ako ng CNC pero more on na nakuha ko din dito is more on manual. Na Mm. marami sa Pilipinas na manual actually, na Oo. nagma-manual pa. Meron pa rin siguro gumagamit ng manual. Bristol, Meron pa ano? rin. Akala ko nga kaya pumunta ako kaya ako nag-aral ng CNC, ang buong akala ko halos I mean, wala nang manual sa CNC na. Dito sa Canada, pagdating ko dito meron pa pala. Kaya Meron inaral ko manual 'yun. siguro. Meron bang manual. Tapos ang naging stay pa, dahil sa UT-UT na nga nagmo-move sa CNC, yun nga, dahil trade na ang manual dito. Mm. So, So, konti na lang, I mean, may edad ng mga tao. ano lang, for your information, ah, dito sa Sudbury, ah, meron ding ano, laganap din, talamak din, lalo na sa downtown area. Ano ko lang sa'yo para meron kang idea. Meron Yeah. ding mga ano dyan, mga alam mo yun, mga adik-adik, meron din sa downtown. Para aware ka, pagpunta mo dito, hindi ka magugulat. Diyan Hindi, sa lugar, meron ba ganyan? actually dito, sa kung natatayuan ko, marami din. At the same time kasi ang pangit nga ng ano eh, ng tawag dito, ng tingin dito eh, sa lugar namin dito. Hmm. Ito ang pinaka sort of hindi Notorious ba? magandang review dito sa Manitoba. Itong ano. Notorious. Oo, to kasi marami ditong native kasi talagang native eh. Almost Hmm. yung side namin is native area. Na which is mabait naman sila, okay naman sila. Oo. Nagkakataon lang talaga na sila eh, siyempre nakakainom, kalat sa labas, tapos Hmm. nakakainom. Sila nagkakagulo-gulo. Kaya Oo. medyo So, pangit ang tingin ng iba. at least papaano hindi magkalayo yung ano Oo, environment paras lang. natin. Oo, kasi So, paras ano tayo ba? actually north of ano to eh, north hub to ng Manitoba. North. Itong lugar ko is 7.5 hour from Winnipeg. Drive ah. Layo pala, ano? Oo, 7.5 hours drive from Winnipeg. So, yun, ito 10 na yung hours from Winnipeg. oo, actually, ito na yung Tigilan papuntang Churchill. Churchill is, alam ko, next na Hudson Bay, tapos papuntang Arctic region na siya. So, as in, nasa dulo na ako ng, padulo na kami halos. Pero maganda naman dito, tahimik. Hmm. So, Yung, more dito, meron naman transportation dito. Ako, wala naman akong kotse. Nagbabas lang ako. Tapos ngayon, dahil nga out of oh, way yung trabaho ko, so meron akong carpooling. Yun ang ah, transportation dito. At least malaman mo kung ano yung mga, yung dadatnan mo dito, ano.
Okay. So, yung bus, monthly, yung bus pass is $100. Iwan ko dyan kung may magkano dyan sa inyo. Wala. Wala, Negative. libre? Walang bus. Walang bus. Mahirap pala dyan. Wala. Taxi kami, taxi. Ay, patay Pero mura lang. tayo Actually, dyan. matutuwa ka dito. Mamumulubi tayo pag puro taxi. Hindi, actually, ganito. Matutuwa ka dito. Pwede kang bisikleta eh. Lahat dito, 5 minutes away lang. Ganun kadali. Ang mahirap kasi pag winter, gaya ngayon, winter, Oy, oh, yun mahirap lang. pag walang bus. Dito kasi sa amin, automatic, pwede kang tumawag ng taxi. Tatawag ka, mayroong ano dito eh. Parang sort of number hotline ng taxi. Sundin ka. Mm, Ganun lang. walang bus, Taxi. taxi lang. Ano? Wala kami. Oo, Pero dito taxi. meron. Tapos Meron. siguro, ang taxi, yun nga lang, short of kahit 5 minutes, nag-range siya ng $6 to $8, ganyan. Ang Mahirap din sakay. araw-araw yung taxi. Eh. Oo, yung Malaki iba na dito rin yun. nagbibisikleta. Bike lang, bike ibawas. Yung actually yung puti kong katrabaho, bike lang siya. Kahit Mm. -35, walang problema. Grabe Para na yung yung may-ari ng bahay, nagbibisikleta pa rin. Eh. oh, -35. Yung bike naman niya okay kasi ano siya, yung e-bike. Oo, So, yung bike. konting pedal lang, throttle na ng ano, 'di ba? Di baterya. So, hindi ka Ako naman, kasi dahil nga nagtitipid ako, bumili ako ng scooter din. Ini-scooter ko na dati yung papasok. oh, Pumasok na itong winter, hindi ko na kaya ma-scooter, madulas eh. So, oh, naghanap ako ng pero, carpooling. dito sila. Pag summer o baka pag spring na, balik ako scooter naman. Dito sila kahit winter bike. Maganda yung bike nila eh, Hirap parang nun. pero style ng bike nila kasi nga e-bike tapos malaki yung gulong. Tapos Mm. parang ano eh, parang pang winter Yung style jumbo eh. yung gulong, siguro. Hindi naman sobrang laki, parang medyo malaki siya tapos maganda yung spark niya na parang pang winter. Yun nga lang, siyempre, di ba, alam mo naman, pagka dumadaan sa gilid, tapos nagkakaroon ng ano, parang daanan ng bike, hindi sila dumadaan doon kasi hindi sila makakaliko. Di ba, minsan pag may parang daan, hindi mo gusto ugad dadaan daw doon kasi mahihirapan kang kumanan at kabaliwa. So far, Mabibigat. okay naman yung mo, wala ka namang problema sa mga documentation, wala naman. Wala. Hmm. Super wala. So, Ang problema lang talaga, kumbaga ready to go ka na talaga. oo naman. Oo naman. Actually, di man na mag-start na. Ano mo lang para sa akin yung mo, yung address ng employer mo, i-email mo sa akin para hanapan kita ng lugar ng mga kilala ko. Yung accessible ba sa bus? Mas Kamusta ba? madali sa iyo na maghanap ng bus, madali sa iyo papunta sa Oo, papasok may ng bus. trabaho, basta may Mm. bus, i-email mo sa akin yung address para malaman ko. Kasi alam ko may Filipino community diyan. Ang problema lang, Oo, meron, marami, ang marami. hirap, ang hirap kumonek, kumbaga, about doon kung Mm. paano magsimula. Pilcan Sudbury. Oh, Pilcan Sudbury. actually, yung misis ko naghahanap-hanap eh, tungkol Mm. dyan. Sort of Sudbury. parang, ang hirap ang hirap magkaroon ng connection sa mga kakilala, sa mga kakilala ba. Ah. Until na, yun nga, nag-search lang ako, mga Pilipino dyan sa YouTube, nadaanan ko yung page mo. Nadaanan kita, Basta ito, mag-message ka lang sa akin at kababayan. Tapos yun, na-curious ako kung paano yung sitwasyon mo ito kasi paano mga mo. na-curious ako kung paano ka nagwo-work Mm. kasi sort of alam mo yun, as kapwa natin na immigrants at the same time kapwa natin na work permit pa lang. Kung paano nakaka-survive sa ganung sitwasyon na talagang Ayun. nakakabilib din. Marami din lumilipat dito galing Toronto. Eh. Naglipatan dito gawa ng wala ngang pathway doon tsaka ang habol nila yung RCIP nga. Yun ang habol nila. Ako, Nakapasok ka ba? Nakapasok ka ha? na sa nakapasok ka na sa RCIP? Wala pa kasi magtatatlong buwan pa lang ako eh. Sabi ng kasi employer, tapusin mo muna 3 buwan, saka ka namin kausapin. So, Ganun. katapos lang yung last week pa lang. So, naghihintay na lang ako ng tawag. Ganun. Tawag dito may iba lang. Tawag dito. Paano ba ang paano ba yun? Di ba designated employer ka ang dapat ang company? Hmm. Tapos ito kasi parang sabi dapat yung NOC mo, di ba? O, Is kailangan aligned yung trabaho ano mo, din. pasok doon sa NOC, doon sa kanilang Parang mga hindi man. priority job. Dapat Mm, nandoon. Kasi pagka halimbawa nandoon na, inonominate ka ng employer mo. Sila mag-aasikaso. ganun din ang ewan ko din ganun din ang pagkakain Ganun hindi ang ko. proseso ng RCIP. Kaya mas mas maigi
Sa mga lilipat dito, dapat designated employer, tapos yung posisyon na hinahanap nila dapat kasama dun sa priority occupation, ika nga. Mm. Para, ayun, pagka open na yung application ng RCIP, di ino-nominate ka ng employer mo. Yung sa'yo ba? Yung yung current job mo ba? Parang ano din na pasok siya sa ano? Sa occupation na ano yung sa'yo? Alin? Matan. Yung occupation mo dan sa ano? Kasama pasok ba siya sa occupation na priority na Ngayon, sa wala. Kasi nasa ano ko nasa receiving and shipping, wala. Pero may isang posisyon nga, sabi ko, dapat nag-apply na lang pala ako ng industrial cleaner. Kasi yung industrial cleaner, kasama ko pa. Kaya sabi ko, dapat industrial cleaner na lang pala yung applyan ko. paano naman yung ano, yung tawagin pag-move mo sa different employer, 'di ba sabi mo from Canadian Tire ka na Hmm. pumapunta ka from saan ka ba galing? Middle East? Oo. Tapos hinire ka nila, Canadian Tire. Oo. Tapos sabi mo nga hindi ka na sort of i-renew. So, paano yung naging process mo ng pag-change ng work permit? 'Di ba nag-apply ka ng ano ng different company? Kasi Oo, nakakuha bago nga nag-expire yung aking work permit, nakakuha ako ng open. paano yun? Paano mo siya nadali? Galing ah. Basta ano yun, open V V O W P. Alam mo na yun? V Ah, O W P. okay, BOWP. Alam Diyan mo mo na din yun? siya in-apply? Ha? In-apply yan ng employer mo? Or paano Hindi, ba? ako mismo nag-apply. Oh, nice. Vulnerable. Okay. Ako na mismo nag-apply. So, So, 1 year nabigyan lang ka ang nun. validity nun. Pero still, di ba? Still good hope pa rin, di ba? Good Hmm. hope. I mean, hope pa rin siya. Kaysa sa, nakita ko kasi nung nakaraan yung mga, ano mo yung post mo na ito, binibenta ko na yung mga gamit ko kasi 2 months na lang Oo. ako dito. Sabi ko, ang nararamdaman ko sa shit, pag ganyan sitwasyon, ano kaya? Kasi di ba, kung mo na masalin dito. I mean, di man sa pag ano, no, pagka nag-start ka sa Canada, unti-unti ka nagbibili ka ng gamit, kagaya namin. Sayang nga yung mga gamit na ano ko kasi provided Nabenta mo ng na? employer yun, lahat, kama, couch, ano pa ba, TV, lahat provided ng employer ng dati ng Canadian Tire. Tapos ang binayaran namin is $400 lang. Oh, sus, ano, Kaya sayang nga ah. sabi ko, sayang talaga to Pero wala akong magagawa, kailangan ko i-dispose. Gawa na ng, lilipat na nga ako ng bahay. Tapos wala pang kasiguraduhan kung makakuha ako ng open work permit ng panahon na yun. So, Oo, no, nandulado kasi lang ako. kaya Binenta, nga ano, nagtira lang ako ng ano, yung mga, kaya yung nga, mga maliliit na lang. Pero yung mga bulky, binenta ko na. Binenta ko na kaya kasi nga. nga, wala. Kami kasi, actually, ganun din. Actually kasi, nung panahon na yun, may kamag-anak si Mrs. dito. Sort of, Hmm. nagbilihan din kami ng gamit kasi ang hirap ka naman tayong wala. Pero sa Ontario, dahil nga, alam mo, marami naman din kasing pinamimigay. Tanggap lang kami ng tanggap. Sige, kung nung nandiyan sa marketplace na libre, sige, pili namin, o kunin namin. Ngayon dito, nagpundar kami ng konti kasi bunga kala din namin na parang sort of okay na kami dito sa Manitoba. Until nagbago, sort of, medyo mikpit, medyo wala pang draw. Actually dito, sabi, ang draw is priority, nandito na. Pero perhaps ang draw sa Manitoba usually is strategic, which is pinukuha pa rin nila from outside Canada. Hmm. Ang mga na-PR na landed dito as PR, siguro may priority lang din talaga sila like nasa medical field, engineer, doctors, ganun, or ano, mga higher position ba. Siguro talaga ang focus ng ano ng Canada or ng Manitoba. Kaya mahirap. Tas dito pa sa Manitoba, from galing ka sa different province like galing kang Alberta, galing kang Ontario or saan man, outside Manitoba, is may minus deduction ka pag Ah, galing sa province. So, 200 points. So, wala kang magawa kasi hindi ka makasabay, di ba? Tapos, itong mga draw dito, napaka-specific pa. Let's say, do dati kasi dito, madali lang Like, dyan sa Ontario, specific sila. Bawa, welder lang din raw, welder lang. hmm. Di ba? And dito, lahat ng skill dala. Machinist, welder, manufacturing, steel, basta kahit anong, ano, kuha dito. However, may catch, kailangan may kamag-anak ka. Ganun. Ganun. At
kailangan nag-aral ka dito. Tapos ito dapat ang points, ganun. Kaya medyo, ano dito, medyo mahirap-hirap din dito sa Manitoba. So, I tried dito sa Thompson, may mga nakakakuha ng LMI dito. Pina-workout naman ng kumpanya. At ang Thompson is makakaipon ka kasi mura dito eh. O yun nga, mas mura Wala kang dyan. masyadong option. Wala kang Dito, mas masyadong mahal option. dito, Brad. Oo nga, dito na mura. Walang option. Tsaka ang bahay dito, nakakuha ka, 700 Magkano bedroom. bahay mo dyan ngayon? 2 bedroom apartment kami, 1,003 ang binabayaran ko. Hmm, Kasama mas na lahat. mura nga. Kasama na lahat. Wala akong binabayaran tubig, kuryente. Kasi dati yung dating apartment namin is 1,400. Tapos, yun, tumaas na ng tumaas yearly. Umabot Yan, na ng 1,450 ata nun bago ako umalis. sa kasaysayan ng pag-move ko, paglipat-lipat namin, kasi nakailan lipat na rin kami ng bahay eh. Hmm. Ito ang pinakamumura. Kaya nakakapanghinayang bitawan actually. Kaya sabi ko, "Shit, kung ano lang, okay na ako dito kasi mura bahay, makaipon ka. Kahit pa paano." Oo. Yun nga. Siyempre, priority natin is maging permanente talaga. Hmm. Otherwise, is wala. Balik tayo kung saan man, di ba? Mahirap. Pero tsaga-tsaga lang. So, yung meron kasi silang dati yun iwan ko lang kung applicable pa. Kasi dati sa RNIP, applicable yung parang recommended yung mag-ano ka, tawag dito, voluntary job. Voluntary o ano bang tawag dun sa job na yun? Volunteering job pala, voluntary. Oh, wow. Volunteering job. Oo. Oo, Ganito, volunteering. mga ano yun, mayroong points yun. Iwan ko lang sa RCIP kung mayroong pa ring points. Pero dati kasi sa RNIP, pagka meron ka mga volunteering job, kaya halimbawa sa mga food bank, magbo-volunteer ka doon ng ilang oras kada buwan. So may ano yun, hihingi ka ng certificate, may points yun, dagdag points. Dyan nga, narinig ko nga yun na Mhm. additional points yan sa inyo sa Oh, Sudbury pero niya. ngayon sa RCIP, di ko alam kung Meron din ata. Alam ko meron meron pa din. rin yung Additional, ganun. parang additional points siya pag ay, Additional points nakita kasi ko yun. ah. Alam ko nasa 50 points din o 30 points. Kaya nga. So, Hmm. may chance naman. Tapos sabi din naman sa amin sabi sa akin ng employer ko na ano, may wild card daw sila na tinatawag na Hmm. wala doon ng NOC mo is na may chance pa rin na ma-draw ka. Ayun ang sabi. Ngayon din ang pinakahawakan ko. Okay. Pero anyway, sabi niya naman kasi malaki daw ang hope niya at malaki daw ang nakikita niya na chance na yun nga na Eh, kasi ang alam ko ang katabi meron katabi niyo diyan like itong Sault Ste. Mary, North Bay. hmm. Pasok yung meron yung NOC ko dun eh. Kasi 'di ba ano din yun, Oo, RCIP so din St. sila. Marie, may ano din yun. Mm. Hmm. Tsaka yung North Bay, meron din sila. Ngayon parang alam ko parang short to February kaya let's see, hindi ko alam. Naantay-antay ko pa. Wala. Pero kamusta ba ang trabaho diyan? I mean, okay bang Okay sahod? naman, okay naman trabaho. Okay naman. Ang sahod naman Marami akong mga mga welder. oo. O kung meron kang mga kakilalang Eh, welder, baka balak nila oh, mag-apply. Pwede nag-hire sila ng welder. mm, Hmm. dito rin kasi actually In demand, no? demand welder. Kahit saan naman siguro, ano Hmm. naman, di ba? Though may robot na, production, Hmm. iba pa rin ang fabrication. Dito kasi more on fabrication kami dito eh. So Sa kami pinasukan mong company? ano kami? Where is ko? Hmm. Kami yung gumagawa ng mga giant bucket yung sa mga yung sa Ay, mga parang mining. nakita ko nga. Sa mining, nakita nga. Yung mga giant bucket, yung mga welder sila gumagawa nun. Ako naman nasa warehouse. So shipping and receiving. So kami nagshi-shipping ng mga ginawa nilang mga bucket. Kami Ayon sa, nagshi-ship papuntang mining company. sa tingin mo, magkano ang bigayan din ng welder? Maganda ba? Ay, hindi ko na tanong eh. Magandang question yan, ano? Oo. Sige, tatanong ko kung magkano. Magkano Kasi masabi totoo lang, ng dito welder? Winnipeg pa noon, sakto lang, siguro 25 pataas, ganyan.
Pero, kasi Dati hindi mahal. madami na rin sila eh. Patalon-talon na rin ng mga welder dito, lipat-lipat lang eh. Hmm. Siyempre, lumalaki lang talaga pag nagka-ticket ka. Pagka Red Seal ka, yung iba kasi CS, ano, parang American Standard, yung mga Hmm. ganun, AWS, o tawag doon. American Welding Standard sila, certified. Okay, okay na rin. Pero perhaps pagka Red Seal, iba-iba eh. Kaya yung iba talaga kung pinipilit, i-challenge yung Red Seal hanggat maaari. Yung mga kasamahan ko dyan, ng mga welder, galing din silang galing Quebec. Galing silang Quebec, lumipat dito. Oo. Oo Oo, nga. galing silang Quebec. Kasi Mm. siguro nahirapan sila doon Filipino? sa Hindi. French. Filipino? Oo, Lumipat mga yan? Pilipino, mga Pinoy. Dami lang, Oo. ilan ba sila? Anim ata yan na welder? Yung pamilya Anim mo o ba, lima? Parang lima ata. yung pamilya mo nasa Pilipinas or nasa South Middle East? Oo, nasa Pinas, nasa Pinas. So yun nga lang naantay mo para makuha mo sila. Oo, Yung sana. PR. Loobin ng Diyos na Parehas naman. Ako naman eh, RCIP natin. kaya nga. Kuha sila. Ako naman kaya nakuha ko kasi maganda yung hindi pa ganun kahigpit eh. Nung dumating kami about dun sa pagdadala ng pamilya. Hmm. Actually ngayon pa naman, pwede mo pa rin dalhin. Diba? Parang yun nga So, lang. ah, sa, dati sa Pinas kayo galing? O Oh, sa Pinas. Sa Pinas ako may galing nag-apply. As yun nga, student kasi nga, talaga? Galing hmm, Pinas, punta kayong Canada as a student. Sinong student? Si Mrs. ako. Ako Ikaw. sila. Hmm. Dyan ako sa London, Ontario. London. Maganda rin dyan actually. Maganda dyan. Yun nga lang talagang Mahirap doon, ma-PR doon. No? mahirap din eh. Kundi, tsaka yun nga, sa Ontario talagang mahirap eh. Oo, Ang mahirap. competition, Mahirap marami kasi akong lalo na kaibigan pagka na wala kang nag-alisan na dyan eh. specific na talaga. Oo, marami akong Marami kaibigan kasing na maraming kompetensya, maraming kalaban, alam mo na. Yan ang isa sa mga mga madami na nandyan eh. Diba? Marami tayong mga tropa-tropa dyan na nagmaalis kasi talagang yung yung meron naman din talaga siniswerte na para dyan. Yung iba talaga umaalis kasi nga talagang alam mo yun. Ang Hmm. tagal na lang nag-aantay, ang hirap ng competition, ang hirap ng labanan. Alam mo yun. Tapos Oo. somehow yung employer usually, 'di ba? Hindi naman din ganun ka-supportive. Ganun din sa akin eh. Employer namin eh. Paasa eh. Sabi na, sige, walang problema. Mag-apply kami ng RCIP. Oo, puta. Gusto namin mga Pilipino kasi nga masipag, ganun. Yung kasama ko nga, nakakalungkot, nandito na sila sa Canada, pero hindi pa na sila magkasama. Yung asawang lalaki nandito sa Sudbury, yung asawang babae, tsaka yung anak niya, nandun sa, ano ba yun? Sa Mayford. Alam mo yung Mayford? Oo. O, di ba? May papuntang Ontario na yun. Papuntang Toronto. Meron Sino naman din ako, yun? meron May naman akong kakilala, pamilya, swerte tapos siya. magkahiwalay pa sila. Ako naman, may Nasa kakilala ako Canada na yun, actually. ha? Di pa magano. No, ako actually may kakilala din ako ganyan. May kaibigan ako, na-meet ko siya parang na-ahead ako sa kanya sa school. Siya naman, ang tawag dito, siya naman, nando siya sa London, Ontario. Ang anak niya sa Pilipinas, ang asawa niya nasa Saskatchewan. Grabe, Awa ng Diyos naman, PR yan, na sila. sama ng Oo. sitwasyon eh. Pero kaya nga, pero awa ng Diyos naman, magkasama na sila. PR na sila. PR na yung, nakuha na yung mga bata. Siguro Yun talaga, tiyagaan siguro, lang talaga eh. siguro mas madali talaga din sa ibang case to case basis siguro. Pero palagay ko, kung sa palagay mo, hindi mas maganda yung points mo, No, o kaya naman, hindi ka masyadong in demand, yun nga problema kapag tumalong ka sa ibang provinces. hindi ka skilled na kagaya sa amin. Yun ang mahirap. Kaya Ano pa nga, Brad? Baka meron ka pa mga katanungan. Malapit na tayo magtapos. ganun ba? Sige, ano ba? Basta sakali, yun nga, yung gusto ko lang kumonek sa'yo about dun sa matitiran. Sakali mauna ako eh. Tsaka, kung paano ba yung lugar, ano yan, mas marami siguro dyan ng mga groceries, mga ganyan, mga Ay, wala tinda. problema. Hmm. Walang problema, mga Filipino Ay, foods dyan, maraming marami. Pilipino dito. Merong, yung karaan nga, meron kaming party. Pilipino, Oo. Philcan community, may party sila. Kami naman mga Visayas sa Mindanao, meron din kaming party. Saan Masaya yung province mo ba? mag-celebrate. Makitanong ko lang, kuya.
Ha? Go, sir. Kabayan, ano ang ano mo? Saan ang province mo sa atin? Davao. Kapit-bahay kami ni Tatay Digong. Davao kami. Okay, taga Davao ka pala. Oo. Oh. O siya, ako'y magpapaalam na. Salamat Oh, sa ano mo, sa panahon mo, sa mga katanungan mo.